Panatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Sabado sa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ngayong pagdiriwang na ito, lalo't higit, ipanalangin natin ang lahat ng mga may sakit na ating kaibigan, kapamilya, kamag-anak at mga pinagkakautangan ng loob. Lahat ng may dinaramdam sa pagkakataong ito. At gayon din ang lahat ng intensyon ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaaraw at anibersaryo sa araw na ito, at ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagdudulot ng kagalingan sa aming kaluluwa at katawan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang kagalingang minimiti ng bawat isa sa aming buhay sa araw-araw. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang nagdudulot at gumagabay patungo sa isang kagalingang buhay sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, Ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot,
Sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yao namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana. Ngayong Healing Mass ng Pang-Sabado, kasunod ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Gayon din sa mga laging nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kababayan nating OFW. Taas ho ang kamay ng kakampi ni Kristo. Yung kakampi ni Kristo. May ilang hindi. May mga kalabang naririto Sa mabuting balita, nahati ang mga tao. May mga taong naniniwala kay Kristo, may mga taong nagdududang siya ang Mesiyas. Kahit ang mga bantay
Yung mga sundalo ng mga Pariseyo sa templo, naniniwala rin sila dahil kakaiba siyang magsalita at siya'y nagpapagaling. Pero ang mga Pariseyo hindi naniniwala. O ngayon, taas ang kamay ng kakampi ni Kristo na naniniwala sa Kanya. Meron pa rin talagang may kalaban talaga dito. Okay lang ho yan. Welcome din kayo dito kahit kay kalaban. Ano? Mga minamahal, may pagkakataon sa ating buhay kapag hindi mo nauunawaan ang nangyayari, kapag bigat na bigat ka na sa mga dinadala, kapag patong-patong ang mga suliranin at problema, minsan nawawalan tayo ng tiwala kay Kristo. Minsan, tinatanong natin kung totoo siya. Minsan, nagdududa tayo kung talaga bang gumagalaw si Kristo sa ating buhay. At yun ang mga simula ng pagkakataon na unti-unting malaman mo kung saang panig ka. Ikaw ba'y kakampi ni Kristo o kakampi ng kalaban ni Kristo? Kapag dumadating din ang mga pagkakataong nagkakasala tayo, nagkakamali, mga desisyong hindi na pag-iisipan, mga gawaing bigla-bigla at nakapagpapahamak ng iba, doon din nagsisimula ang paglayo natin kay Kristo. Kaya nagiging kakampi tayo ng kalaban ni Kristo. Ay madali hong itaas ang kamay, Father, kakampi ho kami ni Kristo. Naniniwala ho kami kay Kristo. Kaya nga ho kami naririto Kaya kami nagpipilgrimage. Kaya kami nagbibisita iglesia. Kaya kami nasimba. Kakampi kami ni Kristo. Di ba? Madali hong sabihin yan. At napakadaling itaas ang kamay. Nakakampi tayo ni Kristo. Ngayon, taas ang kamay ng kakampi ni Kristo na naniniwala sa Kanya na hindi chismosa. Very good. Dumami na ang kalaban. Yan ang pagkakaiba. Taas ang kamay ng kakampi at naniniwala na hindi madamot, na hindi mataray, na hindi masama ang ugali, na magaling magpatawad, na laging umuunawa. Yan, may 7 naman. Bakit? Tayo ba'y panghihinaan ng loob dahil pakaunti ng pakaunti ang kakampi ni Kristo? Iba po kasi yung mga tao na nagpipilit maging tapat na kakampi ni Kristo. Sila yung mga, at tayo yung mga maaaring nagkakamali, maaaring nagkakasala, napapachismis paminsan-minsan, naninira ng kapwa madalas, nakakapagsinungaling, nakakapangupit, pero nagpipilit makasunod at maging tapat kay Kristo. Yun ang Katolikong nais ni Kristo na lumapit sa Kanya. At yun po ang dahilan kung bakit tayo naririto. Salamat sa Diyos, may mga ilan sa ating talagang tuwid ang pamumuhay, talagang agad-agad ay naibibigay ang lahat kay Kristo. Pero sa dami ng hamon sa buhay, sa dami ng problemang pinagdadaanan, sa sakit na ating nararanasan, sa mga patong-patong na utang na hindi mo alam kung paano babayaran, talagang minsan mararamdaman mong malayo ka kay Kristo. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalagay ang pagnanais mo na laging maging tapat kahit nagkakamali, nagpipilit na maging mabuti kahit paminsan-minsay nagkakasala. Yung nagpipilit makalapit kay Kristo kahit alam mong hindi ka karapat-dapat.
Yun po ang mga gusto at inaanyayahan ni Kristo na mas lumapit sa Kanya. Mahirap po yung dasal-dasal, luhod-luhod, pikit-pikit. Tapos pag-uwi, hindi kinakausap ang nanay, galit sa kapatid, sinisiraan ng kapitbahay, pilgrimage, mga patatak pa ng t-shirt, o pabayad-bayad pa kayo ng 180 na t-shirt. Tapos pag uwi naman sa inyo, chismosa pa rin kayo, di kayo sayang ang 180. O, babayad kayo ng 1.5 na sasakyan. Dahil kayo ay 13 sa sasakyan. Tapos pag uwi nyo naman, away-away din kayo, di kayo sayang. Ang Kristiyanong inaanyayahan ni Kristo na laging lumapit sa Kanya, yung kahit nagkakamali, nagpipilit, unti-unti, nagsusumikap na sa araw-araw makapagbagong buhay. At yun ang panawagan ng panahong ito ng Kwaresma. Kaya nga dito sa atin, katulad ngayon, araw ng Sabado, may maghapon tayong pakumpisal. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Bakit? Dahil sa pangungumpisal, yung ating mga pagkakamali, yung ating pagdududa, yung ating paglayo kay Kristo, muli tayong ibinabalik. Kahit tayo hindi karapat-dapat, yung ating pagkakasala nililinis, pinapatawad upang muli tayong makayakap at makadulog kay Kristo. Kaya itong panahon ng Kwaresma, pagsumikapan mga minamahal, taon-taon na may ganito, taon-taon na may lagi ng may pilgrimage, may bisita iglesia. Ay anong ginawa na sa atin ng ating pagbibisita iglesia? Taon-taon naman tayo nagpipilit. Sana ang panahong ito ng Kwaresma magbigay sa atin ng pagkakataon na patunayang kakampi tayo ni Kristo. Yung kahit nagkakamali, nagpipilit kang maging tapat na kakampi ni Kristo. Yung ipinagmamalaki mong kakampi ka't naniniwala kay Kristo, nagpipilit kang magpatawad sa kapwa. Nagpipilit kang magmahal sa mga lalong hindi ka mahal-mahal. Dahil yun ang patunay ng tunay tayong kakampi ni Kristo. Sana po sa banal na misang ito, at ang banal na misang ito'y magdulot sa atin ng matinding pagnanais na makabalik sa katapatan at yakap ni Kristo. Hilingin po ninyo kung paano nating hinihiling ang kagalingan sa ating mga pinagdadaanan, sa espiritu man, sa isipan, sa katawan, sa lahat ng ating pangangailangan. Hilingin din po ninyong gumaling tayo sa ating puso upang ang kasalanan, ang mga bagay na ating nagagawang kawalang katapatan kay Kristo, mapanumbalik ng banal na misang ito at ibulong nyo mamaya sa pagtanggap sa Kanya sa komunyon. Sabihin ninyo, Panginoon, muli mo po akong tanggapin. Akong nagpipilit at nagsusumikap na maging tapat sa iyo upang sa aking pagnanais na maging kakampi at naniniwala sa iyo, maipakita ko sa aking kapwa ang katotohanan ito sa aking pagpapatawad, pag-unawa at pagmamahal sa lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo at patak ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, ngayon po'y taon ng Hubileo. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee, sa plenary indulgence at mga panalangin kay Santo Padre Pio. Nawa po'y suportahan natin ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. At ikaapat, bilang bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, tayo po ay merong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At tulad ng nabanggit ko kanina, ngayong araw ng Sabado, tayo po ay may pagpapakumpisal, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito para makapagbalik loob sa Panginoon. Ang atin din pong mga schedule ng ating Holy Week ng mga mahal na araw ay nakapost na sa ating Facebook page. Makikita nyo rin po simula bukas ang mga tarpaulin sa paligid para po tayo magabayan ng ating pagsisimula at mga gawain ng mga mahal na araw sa susunod na linggo. At ang mga rosas po ay available sa gilid ng simbahan, kulay puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. May aalay natin kay Padre Pio mamaya matapos mabasbasan at matapos ang ating healing liturgy. Pagkatapos po ng misa, isusunod kaagad ang liturhiya ng pagpapagaling
na may pagbabasbas ng banal na tubig, kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, maging tapat na kakampi ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Aawitin natin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sangparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalang sa kanyang Ang stigmata, 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, nilaan sa pagkalinga sa kapwa, siya'y nakilan sa kumpisal at pagbibisa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Tayo pong lahat. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manang umasa at huwag mangamba, ang lagi mo paalaala. O Padre Pio ng Pietrelcina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsisikap. Ang buhay natin sa ating Diyos Ama. Sisimulan po natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng may sakit, ay naguutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Tahimik po nating babanggitin ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman.
di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Kami pong lahat na dumudulog sa iyo ngayon ay bigyan mo ng lakas ng katawan sa aming mga kahinaan, sa aming espiritu, sa aming isip, sa aming kalooban, sa aming pangangatawan at sa aming puso. Bigyan mo kami ng katiwasayan ng pag-iisip, alisin mo ang lahat ng nakakabagabag at aming mga iniisip sa buhay, palalimin mo kami ng pagtitiwala sa iyo. Gayon din, Panginoon, sa aming espiritu, bigyan mo kami ng lakas upang makadulog sa iyo sa sakramento ng kumpisal, makapagsisi sa aming mga nagawang kasalanan at makapanumbalik sa iyong pagmamahal. Sa aming puso, Panginoon, hipuin mo ng iyong mapagpala, ng iyong kamahal-mahalang puso ang aming puso, upang ang lahat ng bumabagabag, lahat ng nakakasakit, lahat ng sama ng loob, lahat ng inggit, lahat ng galit, lahat ng mga bagay na aming pinagdudusahan ay maibsan at kami magkaroon ng kagalingan. At kami, Panginoong, mga dumadanas ngayon ng sakit sa aming pangangatawan, mula sa ulo hanggang sa aming talampakan, lahat ng sumasakit naming mga buto, mga litid at mga kasukasuan, lahat ng may malulubhang sakit sa amin, lahat ng may pinagdadaanan, kaming mga nasa banig ng karamdaman, kaming mga hindi makalakad at makadulog sa iyo, kaming mga hindi makatayo, kaming mga hindi makakain ng maayos, kaming hindi makapagsalita at hindi makakita, hindi rin makarinig. Sa aming mga karamdamang ito, Panginoon, kami humihiling na hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay at sa pamamagitan ni Padre Pio, bigyan kami ng lunas at kagalingan. Amin ding ipinapanalangin ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho, mga pinagkakautangan ng loob na hindi makaparito dahil sa kanilang mga dinaranas na sakit at karamdaman. Sila rin, Panginoon, ay aming ipinapanalangin, sila'y hipuin, sila'y pagalingin upang patuloy na makasama sa amin sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng panalangin at kababaang loob ni Padre Pio, gayon din sa makainang pamamagitan ng mahal na Birhen ng mga biyaya, ay aming itinataas sa iyong lahat sa pamamagitan ng matimyas at makapangyarihan na nagpapagaling na pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, nawa ay pagalingin tayo ng Diyos sa ating mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa inyong kaalaman, itong ating ipinagbabasbas na relikya ni Padre Pio tuwing araw ng Sabado at tuwing ika-23 ng buwan ay tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Ito pong narito sa ibaba, sa inyong bandang kaliwa na nakasalamin, yan po'y malaking tela na may bahid ng dugo ni Padre Pio. Sa bandang likuran, yan naman ay guwantes na may dugo ni Padre Pio. Sa ilalim ng ating kampanaryo, marami pa po doong bahagi ng katawan ni Padre Pio, mga gamit na kanyang ginamit at nahawakan. Siya po sana ay laging maging daan para tayo ay magkamit ng kagalingang nagmumula lamang kay Kristo. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin, inyo pong hahawakan ng inyong mga pababasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan,
healing rub, miracle oil, mga healing bundles, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa awat tulad. Mari na pong ialay ang mga bulaklak sa harap ng imahe ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Bababa po kayo. Diyan po sa may bell.